Marami ang nagsasabi na puno na ng problema ang NBA at bumabagsak na ang ratings nito, pero kung titignan mo ang totoong datos, malayo ito sa katotohanan. Pag sinuri mo ang malinaw na ebidensya, makikita mo na ang liga sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner ay tuloy-tuloy ang pag-angat. Sa kabila ng ingay sa social media, walang tigil na debate online, ang kalagayan ng NBA ngayon ay nasa napakalakas na posisyon, at kung hindi ka pa kumbinsido, ito ang ebidensya mula mismo sa season na ito. Mahigit 164 million na tao sa US ang nanonood ng nationally televised NBA games ngayong season. Ito ang pinakamataas na bilang sa ganitong punto ng season simula noong 2001 hanggang 2002 era. Ibig sabihin, mas maraming nanonood ngayon kumpara sa nakaraan. Ang overall viewership sa mga broadcast partners tulad ng Peacock TV at NBA TV ay tumataas ng 84% kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Malinaw na mas lumalawak ang audience ng NBA lalo na sa digital at streaming platforms. Umabot sa average ng 8.8 million viewers, halos 87% na mas mataas kaysa noong nakaraang taon. Ibig sabihin, mas maraming tao ang muling tumututok sa liga. Pagdating sa usapang pera, may mga lumalabas na balita na ang salary cap para sa 2026-27 ay bababa ng kaunti sa around 165 million dahil sa problema ng regional sports networks, kabilang ang posibleng pagbagsak ng FanDuel Sports Network. Pero huwag magpapaloko, sa maliit na adjustment na yan, ang totoong salary cap ay tataas pa rin na humigit 7%. Ibig sabihin, bawat team ay may dagdag na around 10 million na budget para sa kanilang roster. Sa kabuuan, nasa 300 million ang madadagdag sa buong liga kumpara noong nakarang season. Dagdag pa dito ang total value ng lahat ng NBA franchises ay lumagpas na sa 200 billion. At habang lumalaki ang kita, mas lumalakas din ang usapan tungkol sa NBA expansion, lalo na sa Las Vegas at Seattle. Sa usapang talento, wala nang problema ang NBA. Halos lahat ng team ngayon ay may all-star o future superstar. Kaya siguradong buhay na buhay ang liga. Hindi lang ngayon, kundi pati sa mga susunod na taon. Sa madaling salita, hindi humihina ang NBA. Mas lalo pa itong lumalakas at patuloy na nangingibabaw sa buong mundo ng basketball. Samantala, na-wave si Jaden Ivey ng Chicago Bulls matapos mag-viral ang kanyang Instagram live kung saan nagbigay siya ng mga pahayag laban sa LGBTQ community at sa Pride Month ng NBA. Dahil dito nagkaroon ng matinding backlash mula sa fans at media. Ang official reason ng Bulls ay conduct detrimental to the team. Ibig sabihin, may ginawa o sinabi ang player na makakasira sa imahe at kultura ng team. Sa panahon ngayon, napaka-importante sa NBA ng inclusivity at respeto, kaya hindi basta pinapalagpas ang ganitong klaseng kontrobersya. Hindi lang ito tungkol sa sinabi niya, may factors din tulad ng kanyang injuries at limitadong laro itong mga nakaraang season. Ibig sabihin, hindi sapat ang kanyang on-court performance para ma-offset ang off-court issues. Matapos ma-wave, nag-react si Ivey at kinwestiyon ang desisyon ng team. Ayon sa kanya, wala siyang ginawang masama sa teammates at nasa rehab siya noong mga panahong iyon. Sa ngayon, hindi sigurado ang future niya sa NBA. Posibleng mahirapan siya makabalik agad dahil sensitibo ang liga sa ganitong issue. Kailangan niyang ayusin ang kanyang imahe kung gusto niyang mabigyan ulit ng pagkakataon. Sa huli, malinaw ang mensahe. Sa NBA, hindi lang talento ang basihan. Kailangan din ang disiplina, tamang asal at respeto sa lahat.